Hello guys, kakapagod yung gabi. Dito ako naglakad ako kasi buong araw sa bahay lang. Do gumagalaw pero kunti lang, so naglakad ako para ma-exercise ba, makuha to mga ano to, lumalaki na kasi yan ang bell. Masarap maglakad sa gilid ng baybay, sa gilid ng dagat. Saka ang ganda ng ng nature. Tingnan nyo guys, tingnan nyo ang mga tingnan. Ayan ang view paggabi. Pakita ko lang sa inyo habang pinapanood nyo to ang video na to. Gusto ko lang i-shout out sa inyo, lalo na kay Jennifer na asawa ni Pipoy. Per salamat sa pagsama mo kay Lulu mo kanina, nagpunta sa doktor para magpapalit ng kanyang catheter. Salamat na marami. God bless you, Per, ha. Salamat gid na way mo gin pabayaan si Lulu mo. More blessing pa sa inyo ni Pipoy, more blessing sa inyong dalawa, financial at saka spiritual blessings. Patuloy lang na maglingkod sa Panginoon para na ang blessing ng Panginoon ay tuloy-tuloy. Kaya shout out ulit kay Jennifer sa Kabilawan, Zone 5, sa asawa ng aking pamangkin. Ito yate. Madaming yate dito. So magkano yung isang yate? So kung magkano yung isang yate dito, sobrang daming yate. So hindi ko alam, palagay natin ilang milyon yung yate na yan. So ibig sabihin maraming milyones dito, diba? Pero one thing na maganda dito is yung yung tahimik, yung maririnig mo yung lang ng ng ugoy ng hangin, yung ng dagat. Madilim. Yan. Kikita niyo. Ganda ng niyog. Medyo blurred kasi madilim. Tapos tingin nyo, zoom, we're going to the moon. Yan, full moon. Ayaw nga, full moon nga. Yan. Naglalakad ako. Pauwi na ako. Pauwi na ako. Tapos na ako maglakad. Tapos na ako mag-exercise. Mag-walking ba. Tapos na yung walking ko. So walking pa rin pauwi. Kita niyo. Kita niyo lang yan. Minsan nakakapagod na rin. Minsan pag umaga minsan yung pinapulikat yung paa ko, masakit. So yung ginagawa ko lang, wala, nire-relax ko lang, hindi ako gumagalaw. Tapos unti-unti lang siya na yung alam mo yung parang nagbumibilog sa paa ko. Unti-unti lang siya na nalulusaw. Pero the more na gumalaw ka, the more siya na bumibilog, na masakit. So ang ginagawa ko, hindi ako gumagalaw hanggang sa mag siya, kung sa matunaw siya. Ganon yung ginagawa ko. Wala ka magawa kasi ikaw lang mag-isa. Ano gagawin mo? Galaw ka ng galaw, wala. So yun ang technique. Pag napupulikat ka, pag may naramdaman ka na parang may bumibilog na sa paa, sa bente mo, wag ka nang gumalaw. I-relax mo lang yung paa mo. Parang wala lang nangyari.
Kasi ako, experience ko niyan, minsan dalawang paa ko, dalawang bente ko napupulikat. So, ano lang, higa lang ako dyan na nakadiretso yung paa ko at never talaga ako gumagalaw. So, mararamdaman mo na yung bumibilog, lumiliit siya na nawawala. Kaya, yun. Tapos, pagod na ako. Pero kailangan ko pang kumayod. Kailangan ko pang mag-ipon. Gusto ko na sana magpahinga. Pero, walang choice. May mga ano pa ako. Yung maintenance sa aking sinus. Kasi meron akong chronic sinusitis. So, kailangan ko na ano, tapos na-opera ako sa thyroid. Wala na akong thyroid. So, may maintenance ako na gamot para sa thyroid ko. So, pag hindi ako uminom ng gamot na yun, hihina ako. So, kailangan ko pa rin magtrabaho para may pambili ng gamot ko. So, hanggang kailan kaya ako makapagpahinga? Tapos, kailangan ko din tulungan si tatay. Si tatay is ano na, turning 94 this December. Kaya kailangan ko siyang suportahan. Ayoko maranasan ng tatay yung hirap. Pinangako ko sa sarili ko yan. Ayoko mahirapan ng tatay ko yung hirap. Kaya sabi ko, mag-work ako. Noon pa man, niplano ko na mag-abroad. Kaya dito ako ngayon sa abroad. Dito ako ngayon para magtrabaho, para makatulong sa tatay ko. Saka shout out lang dyan sa aking pamangkin kay Tuto Jimar. Siya yung kasama ni lolo niya araw-araw. Siya yung tagalaban ni lolo niya. Salamat dahil inaalagaan mo si lolo mo to. Salamat din kay Ites sa aking bayaw, sa sister-in-law ko. Siya yung taga dala kay tatay minsan pag magpunta sila, magbisita sila sa doktor, sa aking kapatid. Yan. Salamat na marami dahil hindi inalagaan niyo si tatay, saka si nanay nung buhay pa siya. Dapat kami, pero hindi ko magawa din kasi nagtatrabaho ako eh. Kaya yung mabigay ko na lang in return yung financial na suporta para sa kay tatay. Tapos alam niyo ba guys na nung Huwebes ng umaga, kahapon, Huwebes ng umaga, na naginip ako na si nanay, naginip ako kay nanay. Si nanay na sa heaven na. Yung last year, nag 1 year na sa nung April. Sabi ni, hinatid ako ni Toto Pato ng motor sa bahay kasi gabi na. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si nanay na nakaupo doon sa may kusina, na yung ilaw na ginagamit niya is yung kerosene, yung bigas, yung gaas. Ayan, yung paborito niyang ilaw. Tapos nakikita ko siya na nagapamili ka nagapamili ka gulay, yung alam mo yung takway, parang yun yung ginagawa niya.
So pagdating ko, sinabi ko, Nay, ano ginagawa mo? Sabi niya sa akin, sabi niya, nagpe-prepare ako ng ng lulutuin ko para sa panyapon, sa hapunan. Sabi ko, bakit late na? Gabi na to. Sabi ko nang ganon. Sabi niya kasi, nag-work ako kanina. Sabi niya, sa palayan, nagtanim ako ng palay. Naku, nung nakita ko yun, tumakbo ako. Tapos niyakap ko si nanay. Tapos umiyak ako ng umiyak. Sabi ko nang ganon. Nay, sabi ko, wag ka nang magtrabaho. Kasi nagtatrabaho naman ako para sa'yo. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Wag ka nang magtrabaho, hindi, matanda ka na. Tapos iyak ako ng iyak. Yung alam mo, yung mamagulgol ako ng iyak na o sa Ilonggo pa, nagahidlo ka ako kahibi. Tapos nag-alarm yung ko, yung phone ko. Alas 7 na pala. Kasi start ng work ko, 7:15. So nag-alarm siya ng alas 7. Nung pagising ko pa lang nung pag-alarm niya, yung aking unan basa na kasi umiiyak talaga ako. Tapos, hanggang ngayon hindi ko pa rin maubos isip na namimiss ko pa rin talaga si nanay. Yung alam mo yun na pag umuwi ako dati nung sa Maynila pa ako, pag natutulog ako, tumatabi siya sa akin. Tapos nagkukwentuhan kami hanggang madaling araw. Marami siyang kinikwento sa akin kung ano yung mga nangyayari. Kung ano yung mga nangyayari sa lugar namin. Sa buong isang taon na yun. Kasi once a year ako umuwi. Kinikwento niya kung ano yung mga nangyayari. Parang mayroon akong reporter. Pero alam mo, dalawa kami. Tapos paborito niya yan yung ginasiksikan na yung ulo ko. Na kahit wala akong kuto. Parang ang sarap na hinihila-hila niya yung buhok ko. Yan. Tapos mamimiss ko yung binubuksan niya yung maleta ko. Tapos tinitingnan niya yung mga damit ko isa-isa. Tapos tutupiin niya yan isa-isa din pabalik. Tapos yung mga damit ko, nilalabahan niya kahit sabihin ko na, huwag mong labahan ay kasi okay na, may tama naman yung damit ko na kahit hindi nalabahan, okay na. Pero nilalabahan niya pa rin. Tapos nakikita ako, pag nilalabahan niya, tinitingnan niya yung damit ko. Kasi mahirap lang kami. So nung nagtrabaho ako, nakapagbili na ako ng mga damit na medyo maayos-ayos. Kaya siguro, tinitingnan niya, natutuwa siya na nakakabili yung anak niya ng damit. Kasi yung damit namin, lang yan, paulit-ulit eh. Tapos palagi niya lang sinasabi sa amin, yung damit mo na yan, kahit luma, basta malinis, mukhang bago pa rin yan tingnan. Yun ang prinsipyo ng nanay ko, na yun yung nakuha ko, na kahit yung mga kaluma-luma kong damit, pwede ko pa rin maisusot dahil malinis. Tapos, pag nagtupi yan, kailangan hindi yung tupi lang na tupi, pero pag nagtupi yan, parang naplansa mo na, hindi mo na kailangan plansahin. Ganun ang nanay ko. Tapos namimiss ko sa kanya yung yung magluluto siya ng gulay. Yung lahat na gulay, pag samasamahin niya lang, pero masarap. Yan ang namimiss ko sa kanya. Tapos gumagawa siya ng mga kakanin na binibenta niya dati. Nung sa Bingawan pa kami, binibenta niya dati. Masipag si nanay. Siguro yung ibang kasipagan ni nanay nakuha ko sa ibang paraan. Hindi ko man nakuha yung magluluto ako ng kakanin kasi wala akong tiyaga magluto ng kakanin. Wala akong tiyaga na kagaya niya. Pero marunong naman ako mag-bake. Yun yung way ko. Na Tapos yung sipag niya. Siguro nakuha ako din. Sa ibang paraan naman. Kasi nagtatrabaho ako. Pero alam ko yung nagmana sa nanay ko na mahilig magtanim-tanim na mga bulaklak o mga Yung ate ko na pangalawa namin, yung sa Buntog. Si Nini. Mahilig magtanim ng mga bulaklak. Yan, siya yung nagmana dyan.
parehas silang yung mga kamay nila. Sabi nga, green hand. Kahit itusok lang yung tanim buhay. Sa akin, kahit alagaan ko pa, namamatay. Kaya hindi talaga ako magaling sa pagdating sa tanim. Wala, namimiss ko lang si nanay. Magbe-birthday na si nanay sa August 29. Pero alam nyo ba, hanggang ngayon parang nararamdaman ko pa rin na yung nararamdaman ko pa rin yung pagyakap ko sa niya ng mahigpit. Ramdam ko yun na parang nayayakap ko siya. Kasi nakayakap ako sa unan. Parang feeling ko siya yung niyayakap ko. Mapagising ko, nakayakap ako sa unan. Siya talaga yung niyakap ko. Kaya nakakamiss si nanay. Sayang nga eh. Hindi ko siya naabutan. Ano lang si nanay no, nawala 86. Pero at least nakapagpahinga na siya kasi may may glaucoma. Hindi na siya makakita noon. Sayang nga lang hindi niya na naranasan niya nga na napaayos ko yung bahay, nakatira siya dun sa bahay. Pero hindi niya na ma-appreciate kasi nga na siya, yung may dementia na siya. Pero doon na siya nakatira. Tsaka nung umuwi ako nang galing Singapore, na siya, may dementia na, kaya naalaala niya ako, tapos nakakalimutan. Nakalimutan. Sayang nga eh. Sana kung pero ang blessing naman si tatay, magna 94 na siya, pero yung kanyang memory is very sharp pa rin. Isa lang yung sinabi ng tatay sa akin. Sabi niya, gusto niya mapacheck up yung mata niya. Kasi sabi niya, okay lang daw hindi siya makarinig. Basta hindi lang mawala yung yung paningin, yung eyesight niya. Sabi ko, Lord, nagpipray ako na bigyan niya ako ng extra money pa para mapacheck up ko yung mata ni tatay. Kaya guys, please tulungan niyo ako mag-pray na mapacheck up yung mata ni tatay. Kasi minsan sabi niya nag-blurry yung mata niya. Kaya tulungan niyo po ako. Kasi may din ako eh. May maintenance din ako. Do wala akong high blood, wala akong pero meron akong maintenance sa thyroid ko, at saka meron akong chronic sinusitis na minsan pag umaatake sa akin, mahal din kasi kailangan ko mag-antibiotic. Kaya mahirap. Kung kaya ko lang, hindi na ako nagpapa-check up kasi niresitahan na naman ako ng antibiotic. Maapektuhan na naman yung aking kidney. Kasi yun lang naman eh. Magagamot yung isa mong sakit, pero may maapektuhan naman ng iba. May mga side effects. So, gaya sa iniinom ko na thyroxine, yung Eltroxin, yung side effects niya is pinapa-brittle yung buto, pinapalutong yung buto. So, kailangan mo uminom ng calcium. Tapos kung mag-inom ka naman ng calcium, yung latak niya naman magpunta sa kidney mo. So yung ginawa ko, hindi na ako nabili ng calcium. Yung ginagawa ko na lang, kumakain na lang ako ng mga pagkain na rich sa calcium. At saka nag-iingat na lang din talaga ako na hindi ako mabalian ng buto, kasi mahirap na mabalian ng buto. Hindi din ako nakapacheck ng bone density kasi mahal. Pero dapat kailangan ko magpa bone density. Pero wala eh. Try ko mag-vlog. Baka makapagsahod ako. Matulungan ako ng aking vlog. Makapacheck up ako ng maayos. Matulong ko kay tatay. Kaya guys, maraming salamat dahil
pinapanood nyo yung aking vlog. Salamat dahil sinusuportahan nyo ako. God bless sa inyong lahat. Minsan tawag ko mga guys, mga kahani, whatever, mga kalalabs ko. Maraming salamat, God bless. Saka tingnan nyo ang ganda ng ng buwan. Wala, ano lang habang naglalakad ako. Okay? Pero sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung nararamdaman ko. Pero sa ngayon, ang bigat ng dibdib ko dahil naiisip ko talaga si nanay. Naiisip ko si nanay. Kahit ano pag gawin natin, namimiss ko talaga si nanay. Lalo na nung namatay sa pandemic, hindi ako nakauwi. Kaya hindi ko pa rin siya nabibisita. Kahit si tatay, siya sabi niya, uwi ka ba sa December? Hindi ako makauwi. Kasi walang budget. Alanganin yung budget. Uwi ka na wala ka namang budget. Ano gagawin mo? Gusto mo magpahinga, pero wala. Mahirap. Akala nila OFW, maraming pera. Hindi. Nagtatrabaho ako OFW dahil gusto ko masuportahan yung sarili ko. Sino magbibili sa akin ng gamot kung hindi ako magtatrabaho? Kaya pasalamat ako na may binigyan ako ng trabaho. Yung asawa ko nagtatrabaho din. Kaso kailangan niya din mag-ipon. Nung kailan yun nagkasakit siya, pasalamat ako dahil sinagot ng company lahat na gastos. Buti na naipasok na related sa work niya yung kanyang sakit. Kung hindi na ipasok na related sa work niya yung kanyang sakit, masakit sa bulsa namin yun. Pero salamat masalamat sa Panginoon dahil napakabait niya. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat. Balik namin yung yung papasalamat, yung papuri at pasalamat sa kanya dahil siya yung Diyos na buhay na nakakita ng mga needs ng mga anak niya. Kaya guys, maraming salamat. God bless. See you to my next vlog. Bye for now. Bye.